Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Mayroong tayong kapatid na may katanungan siya. Ito Sheikh ang kanyang katanungan. Assalamualaikum Sheikh. Paano po kung yung lalaki may unang asawa? Tapos ang kanyang asawa ay kafir. Allah ko. At ang kanyang mga anak ay hindi niya inuutusan magsala. Ang kanyang mga anak ay nasa 9 years old at 12 years old. Dalawang lalaki. At nais niyang mag-asawa ng pangalawa. Pwede po ba yun, Sheikh? Magkakasala po ba siya? May kakilala lang po ako. At gusto niya pa po mag-asawa ng pang-apat. Grabe ka tanong. Parang tungkol sa duwaya ito ata, Sheikh. Okay, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. No? Masyaallah tabarakallah, masalimuot yung tanong. Subhanallah. At dahil sa mga katanungan na yan, nandito tayo ngayon sa ano. Medyo mainit yung tanong, so tamang-tama ang lugar ay malamig. No? Dito tayo ngayon sa, saan ba to? Sa Joy Binyo. Joy Vinyo, dito sa Dabab Park, dito sa Abha. Masyaallah tabarakallah. Hay. Problema ng iba, problema rin natin, no? Ganun talaga, Sheikh. Subhanallah. So, ito, ang tanong dito ay humihingi siya ng advice siguro, no? Advice, Sheikh. Kasi yung lalaki ay nagkaroon ng asawa, tapos yung asawa niya ay kafira, ibig sabihin hindi Muslim, tapos meron pang dalawang anak, which is ilang years old, 9 to 12 years old, hindi niya inutusan magsala. I mean, subhanallah, ay walang duda, ay sa ganun pang kalagayan, makikita natin, no, isang malaking responsibilidad sa isang magulang na turuan at ihubog ang kanyang anak o ang kanyang mga anak sa Islam, sa katuruan ng Islam, higit lalo sa pagdarasal, no? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nag-instruct sa atin na turuan ng ating mga anak, utusan ng ating mga anak sa pagdarasal kapag sila ay dumating ng 7 years old. At kapag dumating ng 10 years old, hindi pa rin sumunod, ay paluin natin sila ng bahagyang pagpalo o kaya sabi natin marahan na pagpalo bilang pag-educate sa kanila. So, sa ganung kalagayan, ay subhanallah, hindi niya nasunod yung bagay na yon, yung guidelines na inata sa atin ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But of course, we don't know the whole story. Yes. Ang komento lamang natin ay nakadepende kung paano isinalaysay sa atin yung katanungan. Yung katanungan. Kasi maarahil, tinuturuan naman siguro niya, pero hindi lang sumunod. Yes. No? O di naman kaya ay tinuruan, nagsasala, hindi mo lang nakita. Eh, mga ganun. Anong muskila? Oh. Okay. Pasensya, nagkagulo po nagkakagulo po doon sa ano. So, ibig sabihin dito, na yun, di ba? Kung sakaling man, kung sakaling totoo man na talagang hindi na tinuruan yung kanyang mga anak, isang malaking pagsubok po sa ano, isang malaking pagsubok yun sa magulang. Sabi nga sa mga Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Tunay na ang inyong kayamanan at ang inyong mga anak ay isang fitnah. Isang pagsubok no, sa mga magulang. Di ba? So, may mga taon talang bumagsak sa pagsubok na ito mga kapatid sa pananampalataya. Salamat na tayo, iligtas na tayo ng Allah at ay pangalagaan ng Allah subhanahu wa ta'ala at gabayan tayo ng Allah sa lahat ng ating mga ginagawa. Now, regarding doon sa kanyang asawa na kafira, of course, ay naintindihan natin dito siguro sa palagay mo, baligis naman yung lalaki. No? Baligis naman isang lalaki. Kasi wala kasi detalyadong paliwanag nung kumbaga ng kwento. So, baligis lang, kung halimbawa, baligis lang siya. Tapos, siyempre, may asawa siya dati. Okay, may asawa siya na bago pa siya nag-Muslim, meron na siyang asawa, which is kafira. Di ba? Hindi natin pwedeng masabi na hindi niya dinawahan. Hindi natin pwedeng masabi yun. Kasi una-una, hindi natin kilala kung sino siya. Yes. Bagamat kakilala natin siya, kahit nakakilala natin, hindi pa natin alam mismo yung pinaka nangyari kung dinawahan ba niya o dinadawahan. Kasi may mga cases dinawahan, pero ayun sumunod, ano mga gawa natin? Yan na nga. Di ba?
Sabi nga na sa banal ko, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. At the same time ay, diba, kumbaga, la ikraha fid din. Like Rafidin. Yung walang sapitan sa pananampalataya, diba? Hindi natin alam yun. Na maring dinawahan niya, subalit ayaw talagang Hindi lang sumunod. sumunod. Ayaw talagang makinig. Diba? Kaya May siguro, magang talaga. kasi siguro napag-isipan niya na, okay, ayaw mong sumunod masawa na lang ako sa ng ano. So, Diba? Mag-asawa na lang ako ng babaeng susunod sa akin. Diba? Yung pareho kaming mananahanan sa paraiso, inshallah. Yes. Diba? Yung ganun. Pero kung sakali man, pagpalagay natin na wala talaga siyang ginawang dawa, hindi kasalanan na niya yun. yes. Isang kasalanan niya sapagkat obligasyon niya Bilang isang na Muslim. bilang isang Muslim na iparating ang tinatawag na ano. Iparating sa kanyang asawa, sabihin natin na ang Islam. Yun. Diba? Yung No, kung ipagpalagay din natin na Muslim na siya, di ba? Muslim na yung lalaki na ito, tapos nag-asawa ng kafira. Kasi hindi nga, yung mga palagay natin, kasi hindi natin alam yung whole story. Buong kwento. Buong kwento. So ipapalagay natin na Muslim na itong brother natin, tapos nag-asawa siya ng kafira. Subhanallah, kapatid, no? Kung talagang yun. Subhanallah, ang dami-daming mga sister natin na talaga naman nangangailangan ng kalinga mula sa mga kapatid natin, mga Muslim. Bakit ka pa pupunta sa kabilang bakod? Yes. No? Meron naman ito sa ano natin, Bakuran. Di ba? Andun na, nagkalat-kalat na nga lang eh. Pili ka nga lang. Di ba? So yun. Kung sakali man, pagpalagay lang natin, di ba? Kaya nga si Umar bin Khattab ay inutusan niya ang kanyang mga nasasakupan na hiwalayin nila ang kanyang mga asawa ng mga, kumbaga nang sabihin natin, ng mga Ayaw sumunod. hindi, ng mga ahlul kitab. Oo, yung Okay. mga... Ginawa sabihin, hiwalayin yung mga asawa ninyo na kung saan mula sa ahlul kitab. Kasi bakit? Walang nang mas masahol pa sa isang tao na sasabihin niya ang Allah ay mayroong anak. Yun na nga. Tapos magkasama kayo sa isang kwarto, magkasama kayong kakain, magkasama kayo matulog. Samantalang ang paniniwala mo nag-iisang Diyos, tapos ang kasama mo ay kalapastanganan yung paniniwala. Kaya sabi mo, iwalayan ninyo yung mga asawa. You know? Subhanallah. So yun mga kapatid. So ibig sabihin, walang duda. Mas kaaya-aya na mapangasawa ng isang lalaki ang isang babaeng mananampalataya. Yes. Sinabi ng Allah mismo sa Quran, wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Sabi tunay na ang isang babaeng mananampalataya ay higit na mas mainam pa. Mananampalataya siya pero slave siya. Isa siyang alipin. Higit na mas mainam pa yun kaysa sa isang babaeng hindi mananampalataya at nagtatambal sa Allah. No? Kahit pa namamangha sa kanyang kagandahan. Mas mainam pa rin yung sister. Diba? Naniniwala sa kaisahan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sumasamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mashallah. So yun, wag na kayong pumunta doon sa kabilang ipayo ko din sa mga nagbabalak na sakit lang ng ulo. Dito naman tayo, Sheikh. Alam mo yun, ikaw ay gusto mo ng parehas, hihilain ka. Yes. Hihilain ka pa hihilain ka sa mga mo, yung pagdadawa mo, hihilain ka sa pag-aaral mo, hihilain ka papasok mo ng paraiso. Subhanallah. Kaya naman mga kapatid, nanawagan ako sa mga brother. At din naman, sa mga sister din naman, no? Huwag na kayong humanap Huwag na kayong huwag na kayong choosy. Ang mahalaga isang mananampalatayang importante. Yan, importante yun. Sumasamba sa Allah. At syempre, masigasig. Yes. Diba? At saka talagang nagtatrabaho at nagsusumika. May trabaho naman. Yun po yung mga kapatid sa pananampalatayang Islam. Okay? So yun yung ating maging payo. Na kung kaya, siguro, since na hindi natin alam yung whole story nito, ito yung mga palagay lamang. Okay, palagay naman. Na kung sakasakaling halimbawa, mayroon siguro siyang rason kung bakit gusto niya mag-asawa ng mga isa. Diba? At doon sa, which is babaeng mananampalataya, o kaya gusto niya 2, 3, or 4. Sabi natin, dito na naman problema kung may kakayahan siya. Kung meron siyang kakayahan physically, siyempre, meron siyang kakayahan financially, meron siyang kakayahan, walang duda, mentally, diba? At higit lalo spiritually. Diba? Yun, tinatawag meron siyang takot sa Allah. Diba? Hindi yung objective niya dito, hindi lamang, kumbaga, hindi lamang lust, hindi lamang kundi laman, kundi ay para sa Allah subhanahu wa ta'ala. Diba? Ito rin niya yung pag-aasawa ng higit-isa isang ibada. Isang tinatawag na pagsamba sa Allah. O kung sa ganun magkaroon ng baraka ang kanyang gawain na yaon inshallah subhanahu wa ta'ala. So siguro meron siyang rason at binunod kung anong rason niya. Hindi natin alam kung anong tinatawag na sabi natin rason niya. Kasi nga, hindi natin pwedeng, kumbaga, i-judge ng negatibo, no, yung brother na yun, kasi natin alam mo yung whole story niya. Di ba?
Pero ito yung mga palagay lamang. Pero kung sakasakali lang naman na magdadagdag siya, tapos sa sarili pa niya, hindi pa Hindi niya niya alam. kaya. Hindi pa niya kaya, alam niya sa sarili niya. Physically, alam niya sa sarili niya, higit lalo yung tinatawag na tagilid pa ang kanyang iman. Diba? Tagilid pa ang kanyang pananampalataya. Isip Hindi pa siya. siya nagdarasal. Magdagdag pa siya ng asawa. Isip-isip siya. Mag-isip-isip na siya. Di ba? Okay, wala siyang, alam mo yun, financially, I mean, ano siya, walang kakayahan, tagilid siya financially. Dahil lamang sa kanyang asawa ay kafira, tapos magdagdag siya ganito mga bagay, samantalaan sa rin niya, na hindi siya matuwid pagdating sa pananampalataya. Di mag-isip siya. Kailangan palakasin niya muna yung kanyang iman. Amen. Okay, palakasin niya muna yung kanyang, mag-aral siya, palakasin niya ang kanyang pananampalataya, hingin niya sa Allah subhanahu wa ta'ala ang guidance. Then after that, inshallah sa kanya pag-isipan. Kasi tulad nga sinasabi nila, no bro, correct me if I'm wrong, ang pag-asawa ay hindi parang kanin na mainit na pag sinubo mo. Na pag nainitan ka, iduduwal mo lang. Iduduwal mo yun. Hindi ganun. Hindi ganun. Okay? So yun. Kasi that is a lifetime commitment yan. Okay? So pinag-iisipan, tapos bago ka pumunta sa ganung bagay, kailangan well-established ka muna. No, sa sarili mo, syempre, at yung established na yun ay may kinalaman sa pananampalataya mo. Yan, higit talo sa lahat, may kinalaman sa pananampalataya mo. At the same time, i-build mo yung tinatawag na kakayahan mo pagdating sa tinatawag na financial. Okay? Kasi obligasyon yan eh. Hindi na magpaparasarap yan. Obligasyon yan is a lifetime commitment. You know? So, hindi yan biro, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Kasi wag mong gawin yan na sa balang araw, at the end of the day, ikaw lang magsasuffer. Okay? At malaking katanungan yan sa araw ng paghuhukom. No? At sa harapin mo sa Allah subhanahu wa ta'ala yung bagay na yan, kapag hindi mo na manage ng mabuti, hindi mo na napakitunguhan na maayos na ayon sa batas ng Sharia. Okay, so yun lang siguro yung mapapayan natin. May dagdag ka ba? Karagdagan ka. Pero yung gano'n, ibig sabihin talaga, hindi ang pinaka-conclusion doon at sagot mo yung kung magkakasala ba siya, kung magkakasama ng ano. Ibig sabihin, hindi siya magkakasala, ano? Magkakasala kung hindi niya magawa yung mga ganung mga bagay. Diba? Hindi siya magkakasala kung naman. Kung nasunod niya rin. Diba? Na isa katuparan ng maayos, yung kanyang ginawa ayon sa pamantay ng Sharia, mga ganun ba? Maganda yung kanyang layunin. Diba? So may mga kungkung yan. No, marami kasi hindi naman natin, yun nga, sinasabi ko kanina na hindi natin alam yung whole story. Sa atin, kumbaga sa ano, palagay na lang. Binabalansin natin yung at least parehas yung paliwanag mo. Meron tayo doon sa negative at sa positive side. Mashallah, Sheikh, at siguro maliwanag yung pagpapaliwanag. Okay? Kasi liwanag ba ng mga ilaw dito? Mashallah. Ang bigat ng tanong ni sister, pero alhamdulillah. Oo. Liwanag ng ay tabak. Yan, no? Liwanag ng kadiliman dito sa baba. Ang lupit ng tanong ni sister eh. Oo, mashallah. Pero nandyan na yun. Siyempre, nandyan yung ating buti Sheikh na ano, alhamdulillah, at nabigyan niya ng kasagutan yung isang mahirap na katanungan. Alhamdulillah. At yan, tawfik, no? Allah subhanahu wa ta'ala. At mas mainam yung nagtanong. Yes. Kasi may mga bagay na, alam mo, na hindi mo maisip paano iwari yon. So sa pamamagitan ng pagtatanong, nagkakaroon ka ng idea. Kaya nga sabi niya sa atin, pag hindi mo alam, itanong mo sa mas maalam. Oo, itanong mo. Ano yun bro? Pakiulit. Yung sabi nga sa atin, sa aral sa atin sa Islam, ang halimbawa, katulad niya sa agama ng Islam, hindi natin alam, itanong mo sa mas nakapag-aral. Nasa mas maalam. Nasa Quran yan. Fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun. Yun. Masyaallah, tabarakallah. Okay, so maraming salamat po sa inyong hope na meron silang nakuhang kaalaman. At sa ganun at yung lesson ba na maaring makuha nila sa inshallah sa katanong at kasagutan. So abangan ang susunod na tanong. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.